Good morning. Pasensya na ako ngayon lang tayo nakapag-upload ulit ng video sa YouTube channel natin kasi medyo busy lang. Medyo kasi maraming ginagawa. So yun nga no, kanina may napanood ako na video na nakaka-inspired talaga siya. Kumbaga galing siya sa hirap, yung family niya. Kumbaga laking hirap din siya tapos naranasan niya rin yung yung one day one eat sa mga ng one day one eat, yung isang beses ka lang kumakain sa loob ng isang araw. So yun din yung na-experience niya, tapos umangat sa buhay, nakakaraos. So yun yung na-experience niya. Kaya na-inspired din ako. Sabi ko, video ko kaya to yung buhay ko. Kasi alam ko yung buhay namin, ng family ko. Pang din siya pang GC Kasoho na hindi siya not to brag pang din siya pang inspired din siya sa mga taong galing sa mahirap din, yung mahirap ngayon tapos nagsusumikap pa. May determinado na mabago ang buhay. Kasi sa family kasi namin, pinanganak ako dun sa Surusimbahan, which is Surusimbahan Esperanza, Masbati. So talaga siya. Kumbaga baryo lang ba? Baryo lang. So ngayon nung pinanganak ako doon, syempre wala pa naman tayong kamalay-malay, then mga ilang taon doon ko namulatan yung family ko kasi bunso ako, 7 kami magkakapatid. Na sobrang hirap. Sobrang hirap talaga ng buhay kasi yung nanay ko lang siya, labandera. Minsan labandera siya doon sa kapitbahay namin, tapos binibigyan siya dati ng 100 pesos kasi 2,000 matagal na kasi yun So binibigyan sa labandera, tapos mangharas. Sa mga Bisaya nito, nakakaintindi ng haras, yung linis ka ng yung halimbawa may mga palayan sa or di kaya marami ng damo yung lupa nila, tapos kami yung tagalinis. So ngayon namulatan ko yun. Tapos nung time na yun na tagalinis kami, binibigyan lang kami ng 50 pesos. Tapos yung sa buhay namin doon sa sa tawag nito sa Surusimbahan pa, nung lumipat kami doon sa bundok, may taong nagbigay sa amin ng lupa na parang kami yung caretaker sa lupa na yun. Medyo umangat kami doon, medyo nakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Kasi nagtatanim yung tatay ko ng nagtatanim ng mais, palay, tapos yung mga niyog, tsaka saging, mga ganun ba? Mga simpleng pagkain sa bundok, sa bukid. Tapos ngayon, yung papa ko kasi hindi ko rin masisisi kung kasi yun din yung libangan niya, yung mansabong ba? Yung alam mo magsugal, pero hindi ganun ka sugarol kasi wala nga kaming pera. Tapos ngayon, doon kami kasi may mga alaga kaming mga kalabaw, kambing. So yun yung namin, medyo okay yung buhay namin doon. Tapos ngayon, nag-decide sila ni mama, yung naalala ko nga dati, nag-decide yung mama ko, sila, na lumipat doon sa Pangpang. Pangpang is malapit na siya sa dagat, sa Surusimbahan mismo. Tapos, lumipat kami doon, wala kaming lupa Wala kaming lupa na sarili namin Palipat-lipat lang ba? Tapos nung lumipat na kami, doon namin na-experience yung sobrang hirap talaga. Kasi nung bata pa ako, naalala ko, yung gutom na gutom ako. Tapos pinapainom lang kami ng tubig ng nanay ko, tapos madaling araw na yun. Wala kaming bigas, kahit mais na yung giniling ba na mais. Wala kami nun, lahat, kahit prutas wala. Tapos nagising ako ng madaling araw nun. Tapos pag gutom na gutom ako, pinainom lang ako ng tubig. Tapos pinainom lang ako ng tubig ng mama ko. When I was grade 1 ata yun, pinainom lang ako ng tubig ng mama ko. Pati kami, yung mga kapatid ko, yung sunod sa akin. Pinainom kami ng tubig noon, tapos nagtanong ako sa kanya na kailangan ko gusto kumain, ganito. Siyempre iyak ako na iyak. Tapos sabi ng mama ko dati na na wala pa tayong bigas, wala pa tayong masaing. So antayin natin ng mag-umaga para maghanap tayo ng mahiraman na bigas ng kapitbahay. So yun yung pinakamaganda lang na sa mga kapitbahay mo, yung mahirap din, yung mahirap ng kapitbahay mo, nagpapahiram din sila. Yun, bigayan ba? So yun yung maganda din sa yun nga lang, kung wala silang maibigay, wala din di ba? So minsan, yun yung time na yun na sobrang hirap. Then minsan na-experience namin ng kapatid ko, kasi 7 nga kami. Ako yung bunso, na-experience ko na umakyat lang ng niyog ng kapitbahay para kumain, para makasurvive lang ba? Makasurvive lang sa buhay. Tapos dumating na yung time na sa nilipatan namin, dumating na yung time na na si mama sa land bank, yung mga pahiram ng pera sa government. Doon na talaga naglala yung hirap.
Na imbis na 1D, 1/8, imbis na ganun talaga, mas lalo marami na yung nanay ko na iniisip sa ano kasi may bayaran every week. So nag-decide silang dalawa dahil sa sitwasyon na yun, decide silang dalawa na lumipat sa Placer. Which is ano lang din, mga 2 hours ata yung biyahe galing sa barangay namin papuntang Placer. Yun yung lungsod na yun. Tapos dumating sa time na every week nagpapadala lang sila, nakikisuyo na lang sila doon sa ano sa may mga bangka kasi wala nga kami bangka. So nakikisuyo sila sa kung sino yung pupunta doon sa lugar na yon sa Placer. Sasalubungin nila doon, padyak-padyak kasi yung hanap buhay ni Papa doon. Padyak-padyak yung sikat ba, tricycle. Tapos si Mama, ang pagkakaalam ko si Mama din nagbabantay sa tindahan ng mga ano, yung mga nagtitinda sa palengke, tapos nakikibantay lang siya, tapos binibigyan siya ng bulok na pagkain, yung hindi bulok na ano, yung mga bulok na prutas sa kanya na yun. Binibigay na sa kanya yun, tapos binibigyan siya ng 50 siguro pagkatapos ng ano, pagdating ng hapon. Tapos Papa naman nagpadyak-padyak ng tricycle sa mga Bisaya. Tricycle. Tapos yun na yun, pag kumita, magkikita-kita na lang kasi wala na nga cellphone eh. So magkita-kita na lang sila doon sa ano, kung saan sila magtagpo. Tapos doon na sila nagbilangan ng pera, mga ganon. Tapos bumibili sila ng bigas kasi nasa Surusbahan pa kami no dati. 3 ata kami, 3. Kasama yung pamangkin ko, babae. Tapos doon kami pinapadala na lang yung bigas doon sa mga ano namin sa kapitbahay na pumunta doon sa Placer, tapos binibigay sa amin. Tapos tuwang-tuwa na ako nung dati kasi alam ko pagdating ng Sabado o Friday ata yon, may ano, yung pag nagpadala ng bigas may kasamang tinapay. So yun yung inabangan namin. Tapos minsan dumating yung time na ano na 2 linggo na o 1 linggo at kalahati tsaka na sila nagpapadala kasi hindi naman ganun ka laki yung kita ng padyak-padyak. At saka syempre marami din yung mga naghanap ng pasahero, hanap buhay, di ba? So yun, nag-decide na lang ako noon, grade 3 na ako noon eh. Nag-decide kami ng mga kapatid ko na iwan yung bahay, tapos lipat na kami doon sa ano, sa Placer mismo kung saan sila naghanap buhay ng papa ko. Tapos lakad lang yun, baktas lang kaling Surusbahan, siguro mga 5 oras siguro bago ka makarating. Tapos may mga suba pa, ilog, makikisakay ka na lang doon. Tapos may, di ko makalimutan talaga na may isang habang naglalakad ako, kasama ko yung pamangkin ko na maliit pa. Eh di ba, imagine mo grade 3 pa ako noon. Tapos kasi wala na kami makain eh. Tapos hindi pinuntahan namin yung galing sa Placer, wala silang tinanong namin, walang bigas na padala eh. So pumunta na lang kami doon. Tapos may naalala ako na ano galing sa Nauko. Nauko is kung mga kapanood nito, Nauko is another barangay. So may naawa doon na nagtanong sa amin kung taga saan kayo, tapos ganito, taga Surusbahan, ganun. Binigyan kami ng 10 peso. 10 peso na ano, parang pabili ng tinapay. Tapos lakad kami doon. Tapos yun nga, dumating na kami doon sa Placer. Mas lalong lumala yung ano namin sitwasyon. Kasi isipin mo wala kaming bahay doon. Sila Papa, walang bahay doon. Tumigil ako sa pag-aaral noon. Wala kaming bahay noon. Tapos ito, pinakamatindi naghahanap buhay yung, di ba, padyak-padyak. Tapos si Mama nagbabantay lang. Tapos nandoon na kami. Alam mo, pinakamatindi noon, pag once na tanghali na, doon pupunta kami doon sa likod ng ang tawag nito, kulungan, yung presuhan doon sa ano namin sa complex kasi tawag noon eh, sa mga presuhan ba, sa mga preso sa likod, hindi sa ano ba, sa preso lang yung mga father yan, di ba? Sa likod ng father, doon bumibili ng isda yung kapatid ko. Tapos yung bigas siyempre pang lunch nga. Tapos doon inaano lang yung kahoy, sanga, tapos kasi wala kaming bahay eh. Sanga, tapos nilalagay doon yung hanggang maluto yung pagkain. Tapos pagkatapos namin kumain noon, babalik mamamasada ulit ng ano, magpadyak-padyak ulit. Tapos ako sumasakay ako sa likod ng tricycle, sumasakay ako doon sa likod ng papa ko, tricycle. Tapos nakita ko yung ano, pag may nakita akong tinapay sa kalsada, sa daanan, binababaan ko yun. O di kaya mangga, kahit ano, basta makakain siya, binababaan ko yun. Tapos di ba siyempre padyak-padyak, hindi alam ng tatay ko na bumaba na pala ako. So tinakbo ko yun, tinapay, kinukuha ko yun. Wala akong pakialam nun kung madumi, ganun. Kasi pag may tinapay ka na sa probinsya, tuwang-tuwa ka na eh. So kinakain ko habang nagde-drive si Papa sa pedicab, sa tricycle. Tapos dumating yung time na natutulog na pagdating sa gabi.
kung saan nakaparada yung kotse, jeep, yung pasayroan papuntang Masbate City. Kung saan nakaparada, doon kami matutulog. So ganun katindi nun. Tapos nung time na yon na kung saan natutulog kami, tapos ayun, syempre lungsod eh. Tapos may nag-aaway minsan, mga ganun. Tapos hindi ka talaga kami safe kasi nakikitulog lang kami. Tapos minsan natutulog lang kami sa tricycad. Pagdating sa gabi, naghahanap lang kami ng tawag nito, yung puno, tapos doon kami magpapasilong. Tapos nilalagyan lang ng trapal para hindi kita. Tapos doon kami matutulog. Yung upuan ng mga pasahero, tinatanggal namin, tapos inaano namin, tapos doon na kami matutulog. Ganun tapos may nakilala si Papa, kasi siyempre sa tagal niya ng pajak, may nakilala si Papa na may taga Daang Lungsod naman. Tagang Daang Lungsod na inoferan kami na tumira doon sa nila, kung okay lang sa amin. Kung okay lang sa amin na tumira doon sa nila, sa babuyan. Kasi wala namang wala na silang baboy, pero malawak yung baboy nila na tangkal yung kulungan ng baboy. Malawak yung kulungan ng baboy doon. Tapos doon kami pinatira yung tatay ko. Tapos nung pinatira kami ng tatay ko doon, pinatira kami doon sa kakilala ng tatay ko doon. Then alam mo yung magdadala lang ng katol pagdating sa gabi, tapos amoy mo talaga. Wala nang baboy doon pero kami yung pumasok doon, nakitira, tapos may isang katre lang mismo sa kulungan ng baboy. Tapos naglalagay lang ng katol, tapos what's up tol?